May anak ka bang may grado sa mata or nearsighted? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano nga ba maiiwasan ang pagtaas ng grado sa mga mata ng mga bata. Tara, let's discuss. Refraction ang tawag sa pag-bend ng ilaw kapag ito ay pumasok sa loob ng ating mga mata para mag-focus sa isang focal point sa retina para makakita tayo ng malinaw. At kapag nagkaroon ng problema sa pag-bend ng ilaw at pag-focus ng ilaw sa retina, ang tawag dito ay refractive error or grado sa mata. May mga iba't ibang klase ng grado sa mata, tulad ng tinatawag na myopia or nearsighted, na kung saan masyadong maaga ang pag-bend ng ilaw at hindi ito umaabot sa may retina, na pwedeng mag-cause ng malinaw na paningin sa malapit pero malabo sa malayo. Ang hyperopia naman or farsighted ay kabaliktaran ng myopia. Ito naman ay masyadong mabagal ang pag-bend ng ilaw kaya lumalagpas na ito sa likod ng retina, na pwedeng mag-cause ng malinaw na paningin sa malayo pero malabo naman sa malapitan. Ang astigmatism naman ay masyadong maraming focal points or tinatamaan sa retina na dapat ay iisang focal point lamang para malinaw ang paningin. Ito ay magkukos ng malabong paningin sa malayo man or sa malapit. May mga nagawa na akong videos about sa mga iba't ibang klase ng grado sa mata para sa mas komprehensibong discussion about sa mga sakit na ito. Dahil magfo-focus tayo sa gradong myopia or nearsighted sa mga bata sa video na ito. Crucial kasi masyado ang pag-develop ng healthy na paningin sa mga bata. Dahil kapag nagkaroon ng problema sa pag-develop ng kanilang paningin, ay kailangan maagapan kagad ito at magawan ng paraan. Habang ito ay nagde-develop pa lamang. Hindi kasi malinaw kagad ang kanilang mga paningin kapag panganak pa lamang nila. Dahan-dahan itong nagde-develop, palinaw ng palinaw habang sila ay tumatanda. At maraming sakit sa mata ang pwedeng humadlang sa pag-develop ng kanilang paningin, na pwedeng mag-cause ng permanenteng paglabo ng paningin kapag hindi ito naagapan na pwede nilang madala hanggang sila ay tumanda. Ang tawag dito ay amblyopia or lazy eye. Ito yung tinamad na mag-develop ang mata dahil sa mga sakit na humadlang para mag-develop ito ng maayos at makakita ng malinaw. May video na rin ako nagawa about sa amblyopia or lazy eye na napaka-importanteng mapanood nyo kung meron kayong mga anak. At isa sa mga sakit sa mata na pwedeng humadlang sa pag-develop ng paningin ay ang grado sa mata na myopia or nearsighted. Ang myopia sa mga bata ay tumataas ang kaso taon-taon na nakakabahala na. At kung hindi mapipigilan ng pagtaas nito, ay ine-expect na kalahati ng kabuuang populasyon ng buong mundo ay magiging nearsighted na sa taon ng 2050. Isa sa mga factors na nagpapataas ng chance ng myopia ay yung paghaba ng size ng eyeball or yung mata mismo. Habang ito ay humahaba ang sukat, ay mas nabibitin ang pagtama ng ilaw sa retina na nagpapataas at nagpapalala ng grado nito. Although kaya naman i-correct ng salamin or contact lens ang mga paningin ng may myopia, ay kapag masyado na itong mataas or severe na ang myopia, ay pwede itong mag-cause ng mga iba't ibang sakit sa mata na nakakabulag, tulad ng retinal detachment, katarata, glaucoma, kahit sila'y bata pa. Although wala pang proven na pag-aaral kung bakit mabilis ang pagtaas ng kaso ng myopia, ay may mga research studies na nagsasabi na yung mga batang hindi masyadong lumalabas at yung mga babad sa mga near activities tulad ng pagbabasa, pagse-cellphone at gadgets ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng myopia kumpara sa mga batang laging naglalaro sa labas ng bahay. Ang hinihinalang dahilan ay una, kapag nakababad ka kasi sa malapitang gawain ay mas mabilis mapagod ang iyong mga mata at para mag-compensate dito ang ating mga mata ay mas naghumahaba ito para mabawasan ang pagkapagod na nagkukos naman ng myopia or nearsighted. Pero ito ay teorya lamang. Pangalawa, ito mas napag-aralan
na kapag na-expose ang mga mata ng mga bata sa sunlight, ay naglalabas ang kanilang retina ng dopamine na nagre-regulate ng paglaki ng mga mata ng mga bata na pwedeng mag-prevent ng myopia. May mga eksperto na nagsasabi na ang kombinasyon ng dalawang factors na pagbabad sa mga malapitang gawain at hindi na-expose na mata sa sunlight ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng kaso ng myopia sa mga bata. Napalala ito recently dahil sa innovation ng technologies tulad ng cellphones at gadgets na ginagamit na rin ng mga bata. At isa pa, yung nagkaroon tayo ng pandemic na halos lahat ng mga bata ay nakulong lamang sa loob ng bahay. Ang pagkakaroon ng myopia ng mas maaga ay tumataas din ang tsansa na ito ay mas lumala at mas prone na magkaroon ng mga nakakabulag na komplikasyon. Kaya napaka-importante na ma-detect kagad ito ng maaga at magawa ng paraan kagad. May mga pwedeng treatments naman dito. Una ay yung multifocal or yung peripheral defocus na contact lenses. Ito ay mga special na contact lenses na usually binibigay sa mga 6 to 12 years old na merong myopia. Sinasadya nitong palabuin ang peripheral vision ng mga bata para mas malinaw ang gitnang paningin nila. Nakakatulong itong pabagalin ang paghaba ng eyeball at pagprogreso ng myopia. Sunod naman ay yung orthokeratology or ortho-K lenses. Isa rin itong special contact lenses na sinusuot sa gabi para kapag kagising ay makorek at mapalinaw ang paningin sa malayo. Kaya lang ito ay temporary lamang at kailangan suotin ito tuwing gabi para pwede itong hubarin kapag kagising. At yung tinatawag na atropine eye drops. Ito naman ay gamot na pinapatak sa mata para ma-paralyze ang mga muscles na tumutulong sa pag-focus nito. Hindi pa alam kung paano ito nakakatulong pero pwede nitong mapabagal ang pagprogreso at paglala ng myopia. Pero syempre, sabi nga nila, prevention is better than cure. Ang pinaka-effective pa rin ay hayaan niyong maglaro sa labas ang mga bata para mas na-expose sila sa sunlight kumpara kung naka-stay lamang sila sa loob ng bahay. At para hindi naman sila na-expose sa mga malapitang gawain tulad ng pagse-cellphone at pagga-gadgets. Inuulit ko lang na hindi yung cellphone mismo or yung gadgets ang may sala dito, kundi yung ma-expose ka sa malapitang gawain. Kahit nga ang matagalang pagbabasa ay pwedeng makaapekto sa paningin ng mga bata. Ine-encourage na hayaan silang maglaro sa labas ng at least 1 to 2 hours per day. At kahit nasa loob lamang sila ng bahay, ay kailangan malimitahan ang paggamit nila ng mga cellphone at gadgets ng at least 1 to 2 hours din per day. Napaka-importante na mabantayan ang mga paningin ng mga bata dahil nagde-develop pa lamang ang mga ito. Kailangan ma-detect kagad kung may problema sa kanilang paningin para magawan kagad ng paraan at hindi nila madala ang malabong paningin sa kanilang pagtanda. Kaya kapag may napansing kakaiba sa kanilang mga mata, ay ipa-check up kagad ito sa kanilang mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon alam mo na ang mga pwedeng mag-cause na mabilis na pagtaas ng grado ng mga bata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.